5 minutes. Sino po? Brother Ron. Brother Yay! Ron and si Ako Brother din. Alpi. Yun, Ako may din. dalawa na po tayo. Yay! Ako din po. Hello, good morning po. Magbibigay din po ako ng testimony. Ay, okay po. Sige Thank po. you. Salamat. After po ng itong kantang to, pangunahan po tayo ni Tatay Hill, ni Pastor Hill para po sa ating opening prayer po. Pag-ibig mo'y wakas at walang sa aming puso, sa aming buhay, papunit pagsambay, iaalay, bukas noon, ngayon, magpagkay, luwalatin ka. Para sa mga may prayer request po, pwede niyo pong ilagay sa chat box para po maipag-pray po natin ang ating mga panalangin po. Ang pag-ibig mo'y Huwag wagas po kayo at mahiya, walang ilagay niyo lang po yung mga prayer po dito sa ating chat box. Sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay, bukas noon, ngayon, magpagkailanman, luwalatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Tinatawagan ko po si Pastor Hill para po sa ating opening prayer. Gabi ng ako sa bawat isa tayo
po at manalangin sa pambukas panalangin po. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami, O Diyos, sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyo pong pag-iingat, Lord. We are so grateful dahil mayroon po kaming pribilehyo na magkatipon po, Panginoon, upang mapag-usapan ka namin at makarinig po kami ng iyong banal na salita. Ano man po, Panginoon Diyos, ang nakikita mong kasalanan sa bawat isa sa amin, Lord, nagawa ito ng sinadya o hindi sinadya, Lord. Dalangin sa iyo, sa iyong banal na dugo ng aming Panginoon Jesus. Patawarin mo kami, Panginoon, bago po kami, O Diyos, mag-aral ng iyong mga salita. Salamat din po, Panginoon, sa iyong mga salita. Pangako, saan man nagkatipon ang 2 o 3 katao, ay nandirito ka sa aming kalagitnaan. O Diyos, salamat. Maraming salamat. Maging ang pinangako mong buhay na walang hanggan na matatagpuan namin sa aming Panginoon Hesukristo, na siya ang tumubos sa aming mga kasalanan, Panginoon. Pinapasalamatan namin, O Diyos, mag-asa. Salamat din po, Panginoon, Ko mga yung bagay yung pang-birthday na mo kay Layton. Lord, Iinom daw siya. mga pag-iingat mo sa amin, Lord. Kuminsan, Lord, kami ay hindi namin na Chat mo si Lolo mo. na ikaw po pala ay Para nalalaman padala na ng birthday. kuminsan hindi namin na malayan, Panginoon, na sinasamahan mo kami sa aming lakad. Kaya sa oras na ito, Panginoon, dalangin namin na ang iyong mga salita na aming maririnig ngayon ay magsilbi pong kalakasan sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, sa iyong gagamitin na anak na magbabahagi ng iyong salita. Ang Banal Espiritu Santo, Lord, ang manggumabay sa Kanya at maliwanag naming maintindihan ang iyong mga salita. Ayan mo, Panginoon Diyos, na ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan ngayon. Bawat kasama namin dito, Panginoon, ay hipuin mo ang kanilang puso, Panginoon, upang sa ganon ay maramdaman nila ang iyong pong presensya. At o Diyos, tanggapin kanila ang iyong mga salita. Hinahabilin po namin ang lahat ng nalalabing oras sa iyo, Panginoon, sa aming pagtitipon na ito. Salamat po, maingat namin binabalik ang lahat ng papuri sa iyo, pasasalamat sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Hesukristo. Amen at amen at amen. 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 Maraming salamat po, Pastor Hill. Ngayon naman po, para naman po sa testimony, akin pong tinatawagan. 3 po ang magte-testimony, si Brother Ron po. Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. At ako po ay nagpapasalamat sa gabing ito kasi very successful po yung opening po ng Diverse Pathway Immigration. Ngayon po at salamat po sa pastor po natin kay Pastora Norma at Pastora Hill na umattend po sa dedication po ng business. So ang ipagpapasalamat ko lang po sa Panginoon yung pagtugon niya sa prayers ko na every morning bago magsimulang office hour, like 6:30 in the morning, nasa office na po ako to pray, to intercede sa mga bagay-bagay na lalong-lalo na po sa TrobLink at sa Diverse. At ang una ko pong pinagpapasalamat kasi meron akong isang empleyado na talagang full support sa akin, si Brother Dennis. I really appreciate po yung kanyang ginagawa sa akin and sa business. Hindi lang hindi lang yung isang worker po siya sa company ko but yung dedication niya, yung heart niya
na talagang maibigay niya yung full support sa akin na wala man ako o nandyan man ako, talagang nandoon yung puso niya sa pag pag-support sa business. Yun yung mga bagay na minsan na hindi natin napapansin na ang Diyos pag kumilos sa buhay natin, talagang gumagamit siya ng mga tao to bless other people. Na kung tayo ay nagiging instrumento rin para mag-bless ng ibang tao, yung bless din po natin ay ginagamit ng Diyos para i-bless din po tayo. So, basically yun po ang nangyari. And then, pangalawa, hindi pa po nag-opening yung diverse pathway. I'm so blessed po kasi yung sunod-sunod po ng approval ng work permit, halos araw-araw mayroon po kaming approval. At yung LMIA, halos yung approval po kanina ay kahapon is 4 sunod-sunod. And then last day po, dalawa ay isa. Kaya yung prayers ko po every morning na lagi kong sinasama yung mga applications na to, hindi lang yung family, hindi lang yung business, hindi lang yung church, pero yung mga applications na ito na ginagamit ng Lord para makatulong sa mga taong nandito na at nasa labas pa ng Canada, ginagamit niya po yung business na ito para mag-extend po ng help. At ito po yung pinagpapasalamat ko sa Diyos kasi binigay po ng Diyos yung mga kasagutan sa mga panalangin ko every morning po dun sa office. Kaya mga kapatid, encourage ko po kayo, ang pagtugon ng Diyos sa mga panalangin natin, hindi man on time, hindi man sa saktong oras, hindi man sa saktong panahon. Pero kung ang puso ng Diyos ay nakikita lagi, nakikita ng Diyos ang puso po natin na hindi tayo napapagod sa kakapanalangin, dumadaan man po tayo sa pagsubok sa mga problema, hindi po tayo kailangan sumuko. Patuloy po nating panghawakan kung gaano kabuti ang ating Diyos at kung gaano siya kabuti at alam nating siya ang lahat ng pinagmumulan ng lahat ng biyaya sa buhay po natin. Amen? So, ganun po dapat tayo bilang mga Kristiyano, may pagsubok man o wala, mayroon mang blessing o wala, kailangan po yung pananampalataya po natin sa puso po natin, hindi po yan mawala po sa puso po natin. Kasi, kung pag wala po yan, yung init ng paglilingkod po natin sa Panginoon, doon po natin mararamdaman yung palalamig din po natin sa Panginoon. So, may pagsubok man po tayo, may problema man, lagi po tayong maging mainit sa paglilingkod sa Panginoon. Thank you po. At salamat po sa inyong lahat. Maging encouraged po sa inyo na patuloy po tayo maglingkod at magpagamit sa Diyos. To God be all the glory. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Brother Ron. Susunod naman po, si Brother Alpi. Brother Alpi. Hello po, magandang gabi. Magandang umaga sa Pilipinas. Hindi na ako mag-video, no? Kasi baka demanda ako ng pinagtatrabahuan ko. Bawal. Bawal videoan yung yung place namin. Ah, napakalaking napakalaking tawag dito, biyaya ng Panginoon ang gumising ka sa araw-araw, extend ang buhay mo kasama yung family mo. Yun lang ang ang pinagpapasalamat ko. Kasi simula noong bata pa ako, meron kaming Biblia noon. May Biblia kami, maaga akong na namulat sa pagbabasa ng Biblia. At yun nga talaga, no, pag ang buhay mo ay talagang pumasok ka sa isang faith, talagang susubukin ka ng kalaban. So yung bata pa ako, nung ako'y nagbasa ng Bible, talagang yung kalaban ay ginamit ang mga yung environment mo kung bakit kailangan sirain ka para mawala ka dun sa sa landas na pinapaniwalaan mo. Pero buti na lang talaga yung Panginoon ay hindi nagkukulang sa mga paalala. Gaya ng suporta sa akin ng mga magulang na ayusin ang buhay ko, i, hindi sila nagsasawa na i-correct ako sa mga nagawa ko. Paulit-ulit silang nagsusuporta sa akin. Paulit-ulit nilang pinapakita kung gaano nila ako kamahal. Kaya
halos lahat ng nangyari sa buhay ko laging kinukulit ako ng Panginoon na dito ka, pumunta ka dito sa akin. Kasi halos lahat ng kabataan ko nung naging high school ako, nagkaroon ako mga kaibigan ng mga Kristiyano, dinala ako sa church, nabinyagan ako, natuto ako mag-instrumento. Pagdating naman sa Thailand, kami ng asawa ko, nagkaroon naman kami ng mga barkada na kumatok din sa puso namin na idala ulit kami sa landas ng paniniwala. At pagdating dito sa Canada, talagang yun at yun pa rin talaga yung inaano sa amin. Inahain sa amin ng Panginoon. Kaya maano natin na ang buhay ay pag ikaw ay nandun ka na sa landas niya, hindi ka iiwanan, hindi ka bibitawan. Kung saan ka talaga dinala, kung saan ka dinala, plinano ng Panginoon ay dun ka idadala. Kasi nung kabataan ko, yung papa ko at mama ko talagang sinasabi nila na mag-aral ka na mabuti para makarating ka ng Canada. But look at us now. Marami siyang ginamit. Si Ate Joanne, si Saron, yung nagsalita po kanina, sila mga tao na ginamit ng Panginoon para makarating kami dito. At bakit kami naging maayos ngayon na financially, dahil din kay Brother Ruben at kay Sister Mina. At akalain mo ba naman may best friend pa kaming doktor na lagi kaming kunukulit pag nangihina kami sa paniniwala. So yung mga taong ito ay talagang ginagamit ng Panginoon para kami ay ituwid. You know, yung lahat ng bagay na ginagawa mo ay tinitingnan niya. So, yun lang talaga nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa mga nangyayari sa amin. Yan si Ate Janet, grabing suporta niya sa amin doon. Kasi hindi siya talaga hindi siya lang kukulang sa pagbibigay ng biyaya. Binabaha niya kami ng biyaya. Kaya panalangin lang talaga ang paniniwala sa kanya. Mag-serve ka sa kanya. Yun din talagang pangako namin sa kanya hangga't kami nabubuhay ay mag-serve kami sa kanya. Yun lang po. Maraming salamat po. Glory to God. Amen. Salamat po, Brother Alpi. Sunod naman po natin si Sis Jeanette. Sis Jeanette. Gandang umaga dito sa Pilipinas at saka magandang gabi po dyan sa inyo sa Canada. Alfie, medyo sabi ko nga ayokong umiyakin pero medyo natamaan ako doon. Alfie, maraming salamat at na-acknowledge mo yung kabutihan ni Lord sa atin lahat. Ang akin pong ibabahagi ngayon kasi may nabasa lang po akong scripture. Mag-open ako. Yan. May nabasa lang po akong scripture na marami daw na sa awit po, 34 verse 19. Maraming kapighatian ang matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng iyon. Ang ibig sabihin daw po nito na walang tema ang taong may pagkataya, ngunit sa bawat daw pagsubok, naroon ng Diyos para maligtas, magturo ng lakas. So ngayon po, this past few days po, may mga pinagdadaanan po ako sa buhay ko na talagang sinusubok ang aking pananampalataya. Isa sa mga ito ay ang pagkakasakit uli ng kapatid kong may Down syndrome. Hindi ko po siya makausap kasi, hindi siya makapagsalita. Hindi niya nasasabi kung anong masakit sa kanya, kung anong nararamdaman niya. Siyempre, hindi po mawala sa akin yung pag-alala. Tapos at the same time, kapos din po siyempre sa financial. Tapos iniisip ko may nagkakasakit pa. So sabi ko parang medyo natatakot lang ako. Ganun din po yung balita na ng asawa ko sa akin na end of contract na siya. End of contract na siya sa kanyang pinasukan niya for 26 years. Parang ayun na, parang tinapos na yung trabaho nila dahil nga siguro umiiwas sa mataas na benefits dahil nga po nagkakaedad na rin po siya. Bukod po doon, maraming task na inatang sa akin sa school na lahat po yun ay may mga deadlines. So medyo nagpatong-patong lang.
Pero mas lalo akong pinalakas ng Diyos. Sa halip na mawalan ako ng pag-asa, mas natutunan kong magtiwala. Na kahit hindi ko naiintindihan ng lahat, may mabuting may mabuting layunin ng Diyos sa likod ng bawat luha talaga. Kailangan ko maghintay. So, dito ko naisip na, sabi nga, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds because you know that testing of your faith produces perseverance. Tama po ito. Harapin mo ang mga pagsubok na may kagalakan. Hindi dahil masaya ang problema, kundi dahil alam mong may magandang layunin ng Diyos sa likod nito. Ang mga pagsubok ay hindi parusa. Sabi nga, nung madalas kong nababasa ito noon, na kailangan pasahin mo yung krus mo, buhatin mo lang siya ng mabigat. Kausapin mo ang Panginoon, tutulungan ka niya, hindi ka mahihirapan sa pagbuhat nito. Merong mga kagalakan sa ating mga paghihirap na tanda ng malalim na tiwala talaga sa Diyos. So magtiwala lang tayo kasi alam naman natin lahat na ang lahat ng ito ay pagsubok lamang. Sa huli, natututunan kong hindi hadlang ang problema para maging masaya, kundi daan ito upang maranasan ang tunay na kagalakan na nagmumula po talaga sa Kanya. Minsan kailangan talaga pong dumaan tayo sa unos para matutunan nating lahat na si Kristo lang ang tunay na kapayapaan. Doon natin naranasan ang kagalakang hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya para sa akin po, itatapos ko lang po ito sa God is merciful and just kasi totoo po na talaga ang Diyos. Nakikita niya ang lahat ng paghihirap mo, nakikita niya lahat ng pagpanalangin mo. Siya ang nakakaalam ng lahat nun. Kaya hindi po ako magsasawang maghintay kung ano ang buhay na ipagkakalob ng Diyos sa kabila po ng mga problemang pinagdadaanan ko. To God be all the glory po. Maraming salamat. Amen. Maraming salamat po, Sis Jeanette, sa napakagandang testimony po na ibinahagi niyo po sa amin. Ngayon naman po, akin na pong tatawagin si Pastora Norma para po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Maraming salamat po, Sister Mina, at magandang gabi po sa lahat ng nakatira sa lugar kung saan gabi na po ngayon at magandang araw naman po sa mga may araw katulad po sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng Asia. Salamat po sa inyong muling pagdalo upang sama-sama po nating pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Bago po ako mag-share nitong aking screen, ang aking PowerPoint, hingi po ako ng pahintulot kay Sister Mina na ako po yung makapag-share, no? At ang tanong ko lang po ay naranasan niyo po bang kayong nagmamaneho, no? Papasok po kayo sa maliit na kalye, pagkatapos may nakaparada pa po doon at opposite po ng inyong direksyon, mahirap pong umusad, di po ba? Dahil masikip ang lugar. Kuminsan po nagkakabunggo pa yan. Kailangan mong umurong na muli at pag urong mo naman, baka mayroon naman pong naghihintay na pulis, no? May mga ganyan pong mga sitwasyon. At kuminsan naman po, no? Naalala ko po, may mga matagumpay na tao ngayon na kapag nagsalita po tungkol sa kanilang karanasan sa buhay, napakahirap daw ng buhay nila noon. Kung minsan, sunod-sunod ang pagkasilang nila parang mga hagdan. At kung ipinangalak sila na 13, kapag nakapag-aral yung 3, pagdating sa pang-4, kung minsan wala na pong ibubuga ang mga magulang. Kumbaga, napakasikip po ng mundo at kailangan pong humanap ng paraan para guminhawa ang buhay. Kumbaga, in general po, no, ayaw po natin ng masikip na lugar. Ang iba po nahihirapan daw sa paghinga. Gusto nila kahit sa mga bahay may nakikita silang farm. Ayaw po nilang tumira sa mga apartments dahil ang pakiramdam ay nasasakal. Hindi raw makahinga. So, in general po, no, kapag ang ating ginagalawan, kahit sa office, bigyan tayo ng maliit na table at marami kang papeles na aayusin, kulang yung space. Kaya ko po ito sinabi sapagkat may kinalaman po ito
sa ating pag-uusapan ngayon at pinamagatan ko po ang atin pong topic ngayon na paano mo palawakin ang masikip mong mundo, no? Katulad po ng mga nabanggit, may mga panahon ang mga mundo po natin ay masikip. Kung sa ulam, marami kayong magkakapatid at kokonti lang ang ulam, kailangan itong paghati-hatiin. Sa mga nabuhay po ng 1960s, 1970s, 1980s, alam niyo pong ibig kong sabihin, lalo na pag tayo tumira sa baryo, napakahirap po naman talaga na paghati-hatiin ang isang ulam na yun lamang po ang kaya nating gawin, no? So ngayon po, no, may isang tao sa Bible na ganun din po ang naging karanasan. Ako nga po pala si Pastora Norma, ang inyong lingkod, at salamat po sa pagkakataon na ibinigay sa atin upang magpahayag po ng salita ng Panginoon. Tayo po muna ay umuko at manalangin. Salamat po o Diyos na minsan pa sa pagtitipong ito, Panginoon, lahat kami, saan man po pong sulok ng mundo ay tinipon mo kami at ito hindi aksidente. This is a divine appointment sapagkat nais mo pong iparinig sa amin ang iyong dakilang salita upang sa pamamagitan ng pag-aaral namin ngayong gabi, meron po kaming mapulot na prinsipyo sa buhay at higit sa lahat, lalo po naming makilala ang aming Panginoong Jesucristo. At ito ay posible lamang na ang iyong salita ay tumimo sa aming mga puso. May tanim, pakinggan namin, Panginoon, at paniwalaan kung ang Santong Espiritu ay hahayaan po naming kumilos sa amin, turuan po kami at gawing malinaw ang iyong salita. Kaya Panginoon, kinikilala po namin ang iyong Espiritu, the Holy Spirit in our midst. Turuan mo nga po kami, O Holy Spirit, sa salita mo ngayong gabi na maging malinaw lalo ang mga salitang iniwan po sa amin ng aming Panginoong Jesucristo, ang kanyang mga utos, upang ang aming pananampalataya ay lalong tumibay. At higit sa lahat, kung hindi pa po namin siya nakikilala at hindi pa tinatanggap bilang tagapagligtas, ito ang maging daan, ang pagkakataong ito ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, na siya tanggapin namin sa aming mga puso bilang tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Salamat po, itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So again po, expanding or enlarging your territory. Paano nga ba kaya ito posible, no? So, ang sabi po sa First Chronicles or unang kronika, chapter 4, 9 to 10, ginagamit ko po ay ang mabuting balita, Biblia, Tagalog, no? Pag-usapan po natin ay si Jabez. Sa English, Jabez, pero sa Tagalog ay Jabez. Si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabez ang ipinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, masyado akong nahirapan nang ipanganak ko siya. Verse 10, ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos at ito ang sinabi, pagpalain po ninyo ako. Ulitin ko po, ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po ninyo ako. Palawakin ninyo ang aking lupain. Samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin. At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Para po maunawaan natin, bakit ganito na lamang ang panalangin ni Jabez. Sa atin nga, sa kapanahunan natin, basta't may mapagtayuan po tayong bahay kahit kapirasong lupa lamang ay okay na po tayo, no? Pero makikita po natin dito, iba ang panalangin niya. Sabi niya, pagpalain po ninyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain. Imagine kung meron na pong isang hektarya, halimbawa, no? Meron na po siyang 500 square meters. Sa atin po, ang laki na nun. Pero ang sa kanya, gusto pa niya, palawakin yun ng Diyos at samahan siya ng Diyos at ingatan sa anumang kasawi ang makakasakit sa kanya. At nababasa po natin, ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Alam niyo po, nung unang panahon sa matandang tipan, sa Israel po, no, actually, no,
kahit sa karatig pong mga lugar, ang kanilang uri ng pamumuhay ay agricultural. Wala po silang katulad natin ngayon na mag-o-office ka, kaya kahit maliit lang ang bahay mo, hindi mo kailangan ng malawak na lupa kasi mag-o-office work ka, sa cleaning ka, may business, ganun. Pero sa kanila, agricultural. So kung wala kang masyadong lupa, wala kang itatanim pagtatamnan, so wala kang makakain. Kaya po, ganitong panalangin ni Jabez, lalo na ipinanganak daw po siya sa kahirapan, kaya po ang pangalan niya ay Jabez. So tuwing siya po ay tinatawag, Jabez. So it means anak ng kahirapan, kambal ng kahirapan. Pero ano po makikita natin sa ginawa ni Jabez? So sino si Jabez, no? Ang sabi po sa binasa natin, higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Sa kabila ng may kasalatan sa kanyang buhay despite of his poor condition in life, despite of his ano po no, hindi magandang kalagayan sa buhay, and yet the Bible says higit na marangal kaysa sa mga kapatid niya kasi po sa kabila ng kanyang kalalagayan, kinikilala niya ang Diyos ng Israel na siya ring Diyos natin, na nakilala natin sa pamamagitan ng Panginoong Yesukristo. So, ang ibig sabihin, kahit magkakapatid sila, ang mga kapatid niya, wala silang pakialam tungkol sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Pangalawa, si Jabez po or Jabez, masyadong nahirapan ang kanyang nanay nang ipanganak siya, kaya nga tinawag na Jabez or Jabez. So, in other words, tunay na masikip ang daigdig ni Jabez. Hindi siya masyadong makakilos, makagalaw, lagi siyang kontrolado ng sitwasyon. Kumbaga sa kapanahunan natin, gusto mong kumain kahit man lamang pansit canton or sotanghon doon sa isang maliit na restaurant, kahit yun hindi kayang bilhin dahil talagang mahirap ang buhay. Masikip ang daigdig ni Jabez. Subalit, tinawag siyang higit na marangal sapagkat may dahilan. Bakit higit na marangal si Jabez or Jabez kaysa sa kanyang mga kapatid? Ito po, sa kabila ng kanyang kahirapan, sa kabila ng kanyang sitwasyon, sa iba nga po, no, sasabihin nila, ito ang taong ipinanganak sa malas, no? Yan po yung mga terms na ginagamit, no? Sa kabila po na ganyan po ang kalagayan ni Jabez, makikita natin, hindi siya nasiraan ng loob sa kabila ng kanyang kalagayan at higit sa lahat, sa ganoong kalunos-lunos na kalagayan, alam niya kung kanino siya lalapit, alam niya kung kanino siya tatawag. So ulitin po natin, no, para lang po ma-imprint, ano po, no, matandaan natin. Sabi, 1 Chronicles chapter 4 verse 10, sa verse 9, si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabez ang ipinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, masyado akong nahirapan nang ipanganak ko siya. Pero sabi sa verse 10, ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi. Ano po kasi yung panalangin niya? Ulitin po natin, no? Paano naging maaliwalas ang masikip na mundo ni Jabez nang siya nanalangin sa Diyos mula sa narrow, masikip, no, kalunos-lunos na kalagayan, no? Ano ang nangyari nang si Jabez ay nanalangin sa Diyos ng Israel? Ito po, 4 po ang nakikita natin. Una, dahil sa ginawa ni Jabez na siya ay umusal ng tamang panalangin sa tamang Diyos. Gumawa siya ng right prayer to the right God. Ito po ang nangyari kay Jabez. Muna, ang sabi niya, pagpalain po ninyo ako. He prayed for God's blessings. Makikita po natin, when we pray for God's blessings, wala pong qualification, no? Lahat pwedeng manalangin ng pagpapala mula sa Diyos. Pero mamaya po, i-explain ko po ito. Kasi nakita natin kay Jabez, kahit siya'y pinanganak na mahirap sa kahirapan, hindi ito naging dahilan upang hindi na siya tumawag sa Diyos. Pinalakas niya ang kanyang loob at alam niya kung sinong dapat niyang tawagan, kaya sabi niya, pagpalain po ninyo ako. He prayed for God's blessings. Pangalawa po, nanalangin po siya na palawakin ng Diyos ang kanyang lupain. Palawakin ninyo ang aking lupain. He prayed for God's provision kasi nga po,
agricultural ang kanilang way of life noon upang sila ay makakain, makapaghanap buhay. So, nanalangin si Jabez ng provision, ng pagpapala para sa Diyos upang siya'y mabuhay, no? Pangatlo po, ang sabi pa niya, samahan po ninyo ako. Nanalangin siya para sa presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Parang sinasabi niya, Panginoon, di po ako mabubuhay. Di ko po alam ang gagawin ko kung hindi niyo po ako sasamahan. Pang-apat po, ang sabi niya, at ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin. Humingi po siya ng proteksyon, kaligtasan mula sa Diyos. Di po ba napakaganda, no? He prayed for God's blessings. He prayed for God's provision. He prayed for God's presence. He prayed for God's protection. Katulad ni Jabez, no? Alam ba ninyong ang mga panalangin natin ay may katugunan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo? Kung si Jabez, if Jabez during his time, he prayed to God for those four things, for God's blessing, provision, no? Presence and protection. Did you know po, sa ating kalagayan ngayon, kung meron po sa atin na masyadong masikip ang ating mundo, hindi tayo makagalaw, maybe dahil sa kahirapan ng buhay. At kung minsan naman po, hindi naman material ang nagiging kasikipan ng ating mundo, kundi dahil sa ating sitwasyon na nandyan tayo sa mahirap na sitwasyon, kahit may pera tayo, hindi tayo makagalaw-galaw sapagkat ang sitwasyong mayroon tayo ay siya ang nagpapaikot sa mundo natin. Kahit anong gawin natin, hindi tayo makalaya-laya sa ganyang kalalagayan, kaya masikip pa rin ang ating mundo. Na ang ibig kong sabihin, kung minsan, ang kasikapan ng ating mundo ngayon hindi lamang nasusukat sa pera, hindi lamang nasusukat sa tinatangkili, kundi mismong sa sitwasyon natin na kung minsan, lagi po itong nagdadala ng kalungkutan, ng pag-iyak sa mga buhay natin. Kahit gusto nating humulagpos sa mga ganyan ating sitwasyon, we have no power. Minsan, tayo ay biktima or dahil na rin sa ating ginawang pag-abuso sa katawan natin, no? Kung minsan, no, masikip ang ating daigdig sapagkat sa sakit na nararamdaman natin, physical ailments. Kung minsan naman, addiction, no? Maraming mga bagay na dahil sa mali nating pagpili ng dapat nating gawin. Wrong choice of friends, wrong choice of way of life, lifestyle, no? At nasadlak tayo sa sitwasyon na hindi po tayo makaalpas-alpas. Nandyan tayo, nakakulong tayo. Pero alam niyo po ba, katulad ni Jabez, alam ba ninyong kung tayo'y mananalangin sa Diyos, pwede tayong tugunin ng Diyos at ang mga katugunan yan ay makakamtan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Pastora, baka pakitanong niyo, Pastora, pwede po ba yon? Tingnan po natin, no? Sabi po sa John 10:10, si Jesus po ang nagsabi nito. Sabi niya, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Now, ang background po ng sinabing ito ni Jesus nang sabi niyang, the thief comes to yun nga po, magnakaw, no? To kill and to destroy. But I have come to give you life and have it more abundantly. Ano pong ibig sabihin ni Jesus? Nang si Jesus po ay dumating dito sa lupa, no? At siya ay naglalakad, nagpupunta sa bayan-bayan at nakita niya ang kaaba-abang kalagayan ng mga tao, no? Para silang mga tupa na wala pong pastol. Kahit saan sila mapunta, no? Sila'y inilalayo ng ng mga matatalino sa scriptures, matatalino sa salita ng Diyos, inilalayo sila sa Diyos. Marami silang pinapagawa ng mga tradisyon para raw sila tanggapin ng Diyos. Pero ang totoo, napapagod ang mga tao sa kagagawa ng mabuti sa pagtupad ng kautusan,
Pero alam nila sa puso nila, nawawala sila. Meron silang hinahanap na Panginoon nang gayon din nila makita-kita. Kaya nang dumating si Jesus, dahil nakita niya itong mga magagaling na tao na pero inaakay naman ng mga taong simple sa buhay na lalo pang mapalayo sa Diyos, kaya tinawag ni Jesus na sila'y magnanakaw. Dumating sila, sabi niya, inihantulad sa mga magnanakaw. Anong ginagawa ng magnanakaw? The thief comes to steal. Ang magnanakaw ay dumating para lang magnakaw, to kill, pumatay at manira, and to destroy. Yun ang sinabi ni Jesus. O nga naman, no? Pag ikaw ay napunta sa maling paniniwala, maling pananampalataya, akala mo ligtas ka, akala mo yun ang totoo, pero yun pala, mananakawan ka, unang-una, ng kaligtasan mo, mamamatay ang kaluluwa mo, mawawalay ka sa Diyos, masisira ang buhay mo. Pero ang sabi ni Jesus sa kanila, naparito ako upang ang mga tupa. Tinawag po ni Jesus na mga tupa, ang mga taong alam niyang darating ang panahon ay maniniwala sa Kanya. And because Jesus is the great shepherd, siya po ang dakilang pastol, kaya po tinawag ni Jesus ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. No? Siya ang mag-aalaga ng isang buhay na masagana at ganap. Yan po ang nais ni Jesus sa ating lahat na maniniwala sa Kanya, kung kikilalanin natin siya bilang ating dakilang pastol, great shepherd na mag-aalaga sa ating kaluluwa, no? Siya po ang mangangalaga sa atin. Magkakaroon tayo ng buhay. Aalagaan tayo ni Jesus. Ililid tayo, pangungunahan tayo ng Panginoon at tayo po ay ililigtas sa anumang kapahamakan at hindi lamang buhay dito sa lupa na masagana, na puno-puno ng kagalakan ang mararanasan natin, kundi ito'y ganap, masagana, maging pagkatapos ng buhay dito sa lupa, meron po tayong buhay na walang hanggan. Kaya sinabi ni Jesus, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Now, when it comes sa prayer, tingnan po natin, si Jabez, nanalangin siya noon at dininig siya ng Diyos. Ngayon tayo mananalangin, paano kaya, ano ang tatanggapin nating sagot kay Jesus? Ito po, no? Tingnan po natin. Katugunan na matatagpuan kay Jesus kapag tayo po'y nanalangin sa kanyang panalangin. Unang pinag-pray ni Jabez, God's blessings. Kapag tayo po'y nanalangin ng pagpapala mula sa Diyos, paano natin ito matatanggap? Anong katugunan ang matatagpuan natin kay Jesus? Sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 3 or Efeso 1:3, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. When we talk about God's blessings, available po lahat yan sa atin. At ito po ibibigay ng Diyos Ama, no? He is also the Father of our Lord and Savior Jesus Christ. At anong uri po ng blessings ito? Tinatawag po nilang spiritual blessings. Hindi lamang po mga material blessings na kung minsan, Lord, bigyan niyo po ako ng mas malaking TV. Lord, nawa po, bigyan niyo kami ng mas malaking bahay. Ito pong sinasabi sa Ephesians 1:3, they are spiritual blessings. Hindi po natin sila nakikitang materially sa ating mga mata, no? Sa ating mga naked eyes, no? Or physical eyes. But these are spiritual blessings na nakatalaga doon sa lahat ng nakikipag-isa who are united with Christ. Nakikipag-isa kay Kristo. Kaya po kapag tayo po ay nagpipray ng blessing sa Panginoon, magtataka kayo, no? Nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Kahit tayo po'y may maraming problema, bakit meron tayong kagalakan? Bakit kapag gabi natutulog tayo ng mahimbing? No? Wala naman tayong security guard sapagkat kapag tayo po'y nakikipag-isa kay Kristo, kinikilala natin ang paghahari niya sa ating buhay. Ito po sinasabi natin, when we pray for God's blessings, Ephesians 1:3 says, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat
ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit. Imagine, no? Ang ating blessings, hindi lang po siya kung saan-saan nanggaling, but it comes from heaven, where God resides, where God reigns, where our God in heaven reigns, our good Father in heaven reigns. He gives all these spiritual blessings. They come from heaven just because nakipag-isa po tayo kay Kristo. Amen? Ano pa po, no? Ano pa po yung pangalawang pinag-pray ni Jabez? God's provision. Mga pangangailangan sa araw-araw. Pangangailangan upang mabuhay dito sa lupa, dito sa mundo. Ito po, no? Kapag tayo nanalangin naman sa pangalan ni Jesus, ang sabi po sa mga taga-Filipos 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. And God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus concerning you. Ito naman po, ito yung mga taong sa kabila ng kanilang paghihikakot sa buhay, no? Pinili po nilang mag-support, no? Ayon sa kanilang kakayahan, kahit kung minsan kulang pa nga ang meron sila, pero ng kanilang mabalitaan na ang salita ng Diyos ay ibabahagi sa iba't ibang lugar at kailangan po ng support ng mga lingkod ng Diyos, sila po ay nagbigay para sa gawain ng Diyos. Kaya po sinabi, and my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mga kapatid ko kay Kristo, mga kababayan, ipinapaalam po sa atin ng Diyos ang isa sa susi upang tayo po ay makaalpas sa masikip nating mundo na para bang laging naghihikakos at laging kulang. Ito pong isa sa mga sikreto na nais nating gawin ng Diyos nang may pananampalataya din na napipilitan. Masaya po tayong makita na kapag ang gawain sa loob ng church or even sa mga missionary, sa mga nakikita natin nangangaral ng salita ng Diyos, pinagpapala po natin sila ayon sa ating makakaya. Kung ang kaya mong ibigay ay bigyan ng isang basong tubig upang kung sila po ay hinihingal, pawis na pawis, maibsan ang kanilang pagkauhaw. Kung bigyan nyo ng damit, na hindi ko sinasabing ang mga damit nyo ay, hindi po. What I mean is yung kaya nyong ibigay. Alam nyo po, when God says that, the provision that you need, ang pangangailangan nyo, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Dahil hindi mauubos ang kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. God's provision. Pangatlo po, ito pa po, no, sa God's provision, sabi po ni Jesus sa mga taong kuminsan ay mapag-worry, masyadong mapag-alala, hindi pa man dumarating ang bukas, kakakain pa lang ng hapunan, hindi pa nga nag-burp, no? Hindi pa nga bumaba yung pagkain sa tiyan, nag-aalala na sa pagkain kinabukasan. Kaya naman, hindi natutunawan, no? Ang sabi po ni Jesus, no? I'm just giving that example. Sabi niya sa mga kausap niya, tingnan niyo ang mga uwak. Look at the raven in the sky. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman. Wala pa silang ginagawa, sabi ni Jesus. Palipad-lipad lang dyan. Wala rin silang imbakan o kamalig, sabi niya ganon. Ngunit pinapakain sila ng Diyos. No? Sabi niya. Tapos sabi niya sa makausap niya, higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, higit kang mahalaga kaysa sa ibon. Kung ang katabi niyo po ay masyadong mapag-alala sa buhay, sabihan niyo siya, higit kang mahalaga kaysa sa mga ibon. No? Sino sa inyo, sabi ni Jesus, ang makakapagdagdag sa kanyang buhay ng kahit isang oras dahil sa pagkabalisa? Tapos po, sabi pong gano'n, no? Wala, sabi ni Jesus, no? So, ang ibig lang po sabihin ng Panginoon dito, hindi naman niya sinasabing wag na tayong magtrabaho. Ay, hindi po. Hindi po pinopromote ni Jesus na tayo po'y maging tamad. Ang ibig lang po sabihin ng Panginoon dito, kung meron na kayong trabaho, no? Meron na kayo sa buhay,
Huwag na muna kayo mag-alala sa kinabukasan. Tingnan niyo po kung anong meron ka ngayon at maging mapagpasalamat, no? At huwag masyadong i-focus yung para bukas dahil pag yun ang ginawa natin, di na tayo makakatulog, iikli ang buhay natin. Ang sino mang natutulog ng kulang sa tulog at pagkatapos pagkagising, kinakabahan, kumakabog ang dibdib, baka atakihin pa. Pero kung natulog po tayong may pagtitiwala sa Diyos, Panginoon, salamat. Bagamat bukas, kailangan pa naming hanapin ang aming kakainin, pero sa ngayon, Panginoon, salamat po sa ipinagkaloob mo sa amin. Hayaan mo matulog po kami ng mahimbing, Lord. Alam naming kayo po ay hindi magpapahambaya sa amin. Yun po ang pananampalataya na pagtitiwala sa Diyos. Haleluya! Tingnan ninyong mga uwak, hindi sila nagtatanim ni umaaniman, wala rin silang imbakan o kamalig, ngunit pinapakain sila ng Diyos, higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Tapos, sino sa inyo makakapagdagdag sa kanyang buhay ng kahit isang oras dahil sa pagkabalisa? Yan po, no? Pangatlo po, no? Malapit na po ako magtapos. God's presence. Si Jabez, hindi lamang po siya nag-pray ng blessings and provision, pero gusto po niya, samahan po siya ng Diyos sa lahat ng kanyang mga lakad. Saan po natin matatagpuan sa Biblia na kahit saan tayo pumunta, kasama po natin ang Panginoong Hesukristo? Ito po, sa Mateo 28:19 hanggang 20. Kaya't habang kayo'y humahayo, sabi po ni Lord Jesus dito, no? Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po yung tinatawag na Great Commission, dakilang utos na iniwan po ni Lord Jesus nang siya po'y paakyat na sa langit na tinatawag pong ascension. Nang siya po'y mabuhay na maguli, ipinako siya sa krus at sa ikatlong araw siya po'y nabuhay na maguli at namuhay pa po siya ng mga more than 40 days dito sa lupa at pagkatapos po noon, sa harap ng maraming tao, more than 500, nakita po nilang paakyat ang Panginoon doon sa langit, no? Ascension. At habang paakyat po siya at binibless niya ang mga taong sabi niya, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad kong mga tao sa lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Go ye therefore and teach all nations, the Great Commission, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yan po, no? Yan po ang utos. At kapag ito po'y ginawa natin, katulad ng ginagawa natin ngayon, nag-uusap-usap tayo, pinag-uusapan si Jesus at ang kanyang dakilang ginawa sa atin, ito po'y sinasabing pinahahayo tayo ng Panginoon, umaalis tayo sa mga bahay natin, sinasabihan ng mga kapitbahay, kung meron kayong pagkakataong pumunta sa ibayong bayan, kung kayo po'y nasa ibang bansa, hindi tayo tumitigil na i-share ang good news of salvation. Ito po ang pangako ni Jesus. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Sabi niya, teach them to observe all the things whatsoever I have told you, I have commanded you. Sabi niya, at ito po ang pangako niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Gusto niyo pong laging ang presensya ng Diyos ay nasa inyo? Gusto niyo po bang Amen. kahit kayo may sakit, kahit kayo po'y nalulungkot na hindi nyo nararamdaman ang presensya ng Diyos, pero alam nyo, kasama nyo ang Diyos, alam nyo po, eto siya. Hanggat hindi kayo tumitigil sa kasasabi tungkol sa kabutihan ng Diyos, sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, ito po ang pangako ng salita ng Diyos. Mismong si Jesus ang nagsabi niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hallelujah! Amen? Hindi ko pa nakikita Amen. yung ang mga ano dyan, no? Ang Amen mga po. responses, pero nawa, meron pong natatanim sa ating pong mga puso. Kasi po, marami sa mga Kristiyano ngayon, malungkot sila. Feeling nila, hindi nila kasama ang Diyos. Feeling nila, malayo ang Diyos sa kanila. Pero sa kabila ng wala naman silang ginagawang kasalanan, malungkot sila. Now, ito po ang tanong ko. Ginagawa niyo po ba ang utos ng Panginoong Jesucristo na sinabi niyang humayo kayo? Sabihan niyong mga tao, turuan niyo sila, bautismuhan niyo sila in the name of the Father and of the Son, the Holy Spirit.
Turuan nyo sila na sumunod sa lahat ng Ginoo. Alam nyo po, kung hindi nyo ito ginagawa, my fellow Christians in this group chat, it's about time we must go and make disciples of all nations. At doon, mapagtanto natin, according to the promise of His Word, kasama natin siya hanggang sa katapusan ng panahon. Amen? Amen. At pang-apat po at panghuli, God's protection. Nag-pray si Jabez or Habes ng protection at tinugon siya ng Panginoon. Sa ating pong kapanahunan, ang sabi po sa Philippians 4:12-13, alam ko kung paano maghikahos. Sabi po ni Pablo, alam ko kung paano yung nawawalan ng anuman. Alam ko rin kung paano managana. So, si Pablo po, na lingkod ng Diyos, sa kabila ng siya ay malapit sa Diyos, abay, naranasan po niya yung walang-wala siyang makain. Naranasan niya yung siya po ay makulong ng dahil kay Kristo. Naranasan po niya ang matuklaw ng ahas. Naranasan po niya na siya po ay itapon sa dagat. Naranasan po niya kung paano po siya dakpin, hulihin. Alam niyo po yan, nakulong po siya. Pero sabi niya, alam ko kung paano ang naranasan ko yan, sabi niya. Alam ko rin kung paano managana. Alam ko rin ang feeling na wala kang pangangailangan sa buhay. Kung gusto mo ng pagkain, may pagkain, gusto mo nito, naranasan ko yan, sabi niya. Pero ito po, isa sa matinding sinabi niya, natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ito po yung tinatawag na contentment. Marami sa atin, pag tayo naghihikahos, syempre magpipray po tayo ng blessings. At pag tinunggo ng Panginoon, syempre magkakaroon tayo blessing, masaya tayo. Pero pag nawala yon, malulungkot tayo. Para bang pinagbagsakan ng langit at lupa ang buhay natin. Pero iba si Pablo, sabi niya, naranasan kong pareho yan, sabi niya. Pero itong natutunan ko, itong sikreto, maging kontento sa anumang kalagayan sa buhay. Mga kapatid ko, kung kayo po ngayon ay sapat-sapat lang sa buhay, at ang iba naman sa atin ay saganang-sagana na sa buhay. Yung mga sapat-sapat, kung minsan naghahanap pa ng mas mataas, mas marami. Yun namang marami na, kung minsan gusto pa rin ng mas marami o kaya ayaw naman na gusto nila ay sana naman gusto ko simpleng buhay. Hindi. Kung ang ating kalalagayan ngayon ay kapahintulutan pa rin ng Diyos, yung sapat-sapat lang or sobra-sobra, ang sikreto dyan, masihayan tayo, maging content tayo. Katulad ni Pablo, sabi niya, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap, ang sikreto daw dun sa kanya upang hindi manghina ang kanyang pananampalataya, no? Contentment. Now, Pastora, nasan po dyan ang protection ng Diyos? Eto siya. Sa mga hindi po marunong o natuto ng contentment, no? Kapag naghikahos sa buhay, lalo na from meron at bigla naging wala, kung hindi po kayo natuto sa principle of contentment, ang iba nasisiraan ng ulo. Ang iba nasisiraan ng loob. Ang iba isinusumpa ang Diyos. Ang iba ay tumatalikod sa Diyos. Ang iba naman sa sobrang yaman at hindi na kontento sa kayamanan, lumalayo sa Diyos. Nakakalimutan ng Diyos. So nawawala sila sa protection ng Diyos. Now, this kind of protection I am bringing to you today, mga kapatid. Ano man ang kalalagayan natin, kapag ang ating pananampalataya ay nanatiling nasa Panginoon, we already have God's protection sapagkat ang paghihikahos, ang mga pagkukulang sa buhay o ang masyadong meron na sa buhay ay hindi ito naging hadlang sa ating matatag na pananampalataya sa Panginoon. Pinroteksyonan tayo ng Diyos sa anumang masamang epekto nito sa buhay natin sapagkat may natutunan tayo sa buhay. Natutunan nating magpasalamat, konti man ang meron tayo, marami man ang meron tayo. The important thing here is mayaman man o mahirap, tagutom man o kabusugan man, kasaganaan man o kahirapan man, nasa kamay tayo ng Panginoon, ang pananampalataya natin ay naririyan. That is God's protection. Hallelujah! So iba po ito ngayon, no? God's protection. At panguli po,
ang lahat ng ito'y magagawa ko, sabi po ng Philippians 4:12-13, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Itong lakas na ito, katatagan sa pananampalataya sa panahon ng bagyo. Katatagan sa pananampalataya sa panahon ng kasaginaan sapagkat hindi tayo inilalayo ng kayamanan mula sa Diyos. Ito yung lakas na kaloob sa atin ni Kristo na magagawa natin na kay Kristo tayo lagi nakikipag-isa dahil ang proteksyon ng Diyos ay pinili natin kaysa sa mga sitwasyon natin. So, sabi po sa Awit 91:1-16, sabay-sabay po nating basahin. Sabi po, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh, mugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tagi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang nakatitiyak. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob ng mga kaaway, ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot sa araw man dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano, ikay magmamasid at sa panonood mapapatunayan iyong makikita taong masasamay pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan, di mo aabuting ikay mapahamak, ikay mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin, saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan, nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o leyong mabagsik. Di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, tandaan niyo po yun nun, when we pray, when we call upon the Lord, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Purihin po ang Diyos. Amen? Paano matatamo ang lahat ng mga pangako ng Diyos? Una, tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at kikilalanin bilang Panginoon ng ating buhay. Pangalawa, makipag-isa kay Kristo. At pangatlo, manatili kay Kristo at laging manalangin, kalakip ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa ating pong pagtatapos, hayaan yung pangunahan ko po kayo sa pananalangin at kung meron po sa inyo na nais pong i-rededicate ang buhay nyo sa Panginoon, tinanggap nyo na dati pero napalayo po kayo. Hinihikayat po kayo ng Diyos na magbalik loob sa Kanya at kung kasalukuyan ang inyong mundo ay masikip at nais nyo pong ito po ay lumawak sa pamamagitan po ng pakikipag-isa kay Kristo. Ginagawa po niya siyang Panginoon, tagapagligtas at Panginoon ang inyong buhay at lagi po naging kaluguran nyo na laging tumawag sa Kanya, kalakip ng pagbabasa ng Kanyang salita. Sumunod po kayo sa dalangin ito, maging kayo po na nais nyo pong magkaroon ng relasyon sa Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas, na nakita nyo tanging ang Kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo at ang Kanyang pagkabuhay na muli, iyon lamang ang tayong kaparaanan upang mayroon tayong kaligtasan sa buhay na ito. Kayo rin po ay sumunod sa maikling panalangin. Panginoong Yesus,
Salamat po, dakila ka sa mga buhay namin. Dahil sa iyo, ang aming masikip na buhay, dala ng kasalanan na nasa amin, dala po ng mga sitwasyon na wala kaming kontrol, kapag kami tumawag sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan, tinutugon mo kami. Kinikilala po namin kayo, kinikilala kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Iligtas mo po ako, Panginoon, ayon sa iyong pangako. Isulat mo ang aking pangalan sa buhay at tulungan mo ating. At sa amin naman po, Panginoon, sila na nanlamig sa pananampalataya, sila na tumalikod sa iyo, Panginoon, Lord. Ito po ang dalangin nais po naming ihandog at ipaabot sa iyo. Panginoong Yesus, patawarin mo ako sa panahong tumalikod ako sa iyo. Nagbabalik loob po ako. Tulungan mo akong mamuhay muli ayon sa iyong ganap na kalooban. Ang aking panalangin, ang aming dalangin, bigyan mo po kami ng pagpapala. Pagpalain mo kaming muli, Panginoon. Pagkalooban mo po kami ng aming mga pangangailangan. Samahan mo po kami saan man kami pumaroon at ilayo sa anumang uri ng kasamaan, sa anumang panganib, at bigyan mo po kami ng mahabang buhay, di lamang dito sa lupa, kundi buhay na walang hanggan. Salamat po, ito mong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. In your name we pray. Amen, Amen, and Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at dyan po nagtatapos ang ating pagtuturo sa gabing ito. God bless po. Amen. Maraming salamat po, Pastora Norma. Sa mga prayer request po, baka may gusto pa pong humabol, ipagpe-pray po ni Pastor Hill. Huwag po kayong mahiya, isulat nyo lang po yung mga prayer request nyo kasi talagang napakalaking tulong po. Talagang si Lord po ay nag-a-answer ng ating mga panalangin. Sulat nyo lang po. Kung wala na po, sige po, tinatawagan ko na po si Tatay Hill para po sa ating closing prayer. Tatay Hill, yung mga prayer request po na nasa chat box, sama po natin sa panalangin. Salamat po.